parents, no, at turuan nyo yung anak nyo, no, sa gospel of Christ, the word of God, to follow the will of Christ, no. Turuan nyo habang bata pa sila, no, na matatak pa sa kanilang puso at isipan, no, ang mga salita ng ating Panginoon, para habang lumalaki sila ay magiging gabay nila, no, ang salita ng ating Panginoon. Kasi ngayon habang bata pa sila, kasama nyo pa sila, kasi pag itong mga bata na ito sa oras na papasok sa paaralan, unti-unti na yan, no, na malilihis dahil sa mga kaklase nila, no, na hindi rin naturuan, no, na patungkol sa mga salita ng Panginoon, no, at sa kalooban ng ating Panginoon. Dapat ngayong bata po sila, no, na madali pa nila na maunawaan, no, madali pa nila, no, na kumbaga masusunod or ipaunti-unti nyong ipaintindi sa kanila patungkol sa salita ng Panginoon, para paglaki nila madadala nila ito. Kasi habang lumalaki kasi ang mga bata, habang pumapasok na sa halimbawa sa elementary or high school, pag yung mga bata na yan ay walang magiging gabay sa patungkol sa mga salita ng Panginoon, ay magiging delikado siya. Bakit? Kasi diyan sa mga kaklase kasi nila, no, alam nyo naman yan, no, na hindi talaga lahat, no, na mga tao, no, na may takot sa Panginoon o sumusunod sa Panginoon. Hindi lahat, no. Mostly yan, mga 99% hindi, no. So ngayon habang bata pa, turuan niyo po sila, no, to follow the will of Christ. Kasi ito yung pinaka-responsibility ng bawat magulang sa kanilang mga anak, no. Huwag niyo hayaan yung mga anak niyo, no, darating yung araw is maliliis ang landas. Kahit pa sabihin niyo na hindi man yan gumagawa ng kasalanan, hindi man yan gumagawa ng dahas ganito, pero iba talaga yung mga tao talaga na sa puso nila is nandito si Kristo. Ito yung responsibility ng bawat parents na dapat gawin. So huwag niyong ipagdamot, kasi ang buhay natin dito sa mundo ay panandalian lamang. Anything kasi, no, kahit sino ng mga tao, kahit pa, no, mas mabait siya, no, kung wala ang Kristo sa puso na, wala si Kristo sa puso nila, wala pa rin yan what you have, no. Anong meron ka kung wala si Kristo sa'yo? Kahit andyan ka, kahit meron ka mga lahat, kung wala si Kristo sa puso mo, ano mangyayari sa'yo? Useless, no. So responsibility natin, no, na mga magulang, turuan nyo po habang bata pa sila ngayon, elementary o ganito, unti-unti nyo ipatatak sa kanilang isipan at puso nila yung patungkol sa salita ng Panginoon, para paglaki nila, unti-unti nila ito masusunod at magiging gabay at magiging liwanag. Hindi sila magiging magiging katulad ng iba ngayon, di ba? Nalulong sa bisyo, yung iba na sa mga gangs or mga maraming barkada, no, nalihis sa mga bisyo-bisyo dahil nga sa barkada. Turuan nyo po ito, no, turuan nyo po yung anak nyo habang bata pa. Huwag nyo pong hayaan, no, na yung anak nyo is maangkin ni Satanas. Huwag nyo pong hayaan nun. Huwag nyo sayangin ang buhay, kasi isipin nyo talaga, no, ang buhay natin after death, no, yan yung totoong buhay. Pagtapos ng kamatayan natin dito, judgment. Kung saan ka patutungo, doon ka na walang hanggan. Paano kung yung anak mo bumabagsak sa impyerno, mapaparusahan? Wala nang ibang daan o wala nang ibang choice. Wala na, kundi harapin niya araw-araw ang parusa, ang sakit. So huwag niyo hayaan, no, na madagdag yung mga tao, no, na mga anak niyo doon sa mga tao, no, na sumusuway sa Panginoon, sumusuway sa kalooban ng Panginoon, sa mga tao na hindi naniniwala at hindi sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Huwag niyong idagdag, kasi marami tayo dito, maraming tao ngayon, no? Marami. Wag turuan niyo habang bata pa. Ito yung responsibility niyo mga magulang, no, dapat yung intindihin. Teach your children about Christ. Teach your children about the gospel of Christ, no? About the gospel of God. Ituro niyo ito. Kasi wag kayong umasa diyan sa mga paaralan, kasi lahat ng ito naturo talaga sa paamalan, basura talaga yan. Tungkol lang yan sa mundo, kasi makamundo talaga yung itinuturo ng mundong yan. Hindi yan sila nagtuturo patungkol sa gospel. Hindi. Yan yung isa kakompetensya, no, sa salita ng Panginoon. Yan yung isa kompetensya na yan, makamundo at saka itong spiritual na salita ng Panginoon. Yan yung kompetensya. Kung yung puso ng anak nyo, pagdating ng araw, yung puso ng anak nyo is magiging focus o magiging sentro ang mga bagay sa mundo na tinuturo sa paaralan, yung anak nyo magiging delikado.
in danger. Pero mas maganda talaga yung ituro nyo ang salita ng Panginoon. Ito talaga yung dapat magiging focus ng bata. Habang bata pa sila, ituro nyo ito, no? Huwag nyo sayangin, no? Habang bata pa sila. So hanggang dito na lang, maraming salamat, no? And God bless everyone. Amen.